Sa gitna ng masigabong kasiyahan, kitang-kita ang kasamang tuwa ni Miguelito habang umiinom at nagbubunyi kasama ang kanyang mga tauhan. Halakhakan, kantahan at ingay ng tagumpay ang bumabalot sa paligid. Ngunit sa isang sulok, may matang nakatitig sa kanya. Matang puno ng puot at hinanakit. Si Tindeng. Tahimik ngunit naglalagablab ang damdamin. Hindi ito napansin ni Miguelito, kaya tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ngiti at yabang. Pero nang siya'y lumapit kay Tindeng, biglang sumabog ang emosyon na kay tagal pinigilan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Sa iglap na iyon, natigil ang kasiyahan. Naputol ang musika, natigilan ang mga tao. Gulat ang bumalot sa lahat. Si Miguelito, nakatulala, hindi makapaniwala sa ginawa ni Tindeng. Isang babaeng dati tila walang lakas, ngayon nagpakawala ng tapang sa harap mismo ng kanyang mga tauhan. Samantala, sa kabilang dako ng labanan, magkasalubong ang tingin ni Hector at Tanggol. Sa unang bugso pa lang, mabilis na napatumba si Tanggol. Walang awa, pinagtulungan siyang pabagsakin at nang bumagsak na sa sahig, sinimulan siyang bugbugin ni Hector. Sunod-sunod ang mabibigat na suntok at para bang bawat hampas ay nais durugin ang kanyang pagkatao. Nang mawala na ng panlaban, kinuha pa ni Hector ang isang upuan at walang habas na ipinukpok kay Tanggol. Ang sahig ay naging saksi sa kanyang paghihirap. Basag ang katawan, sugatan, halos mawalan ng ulirat. Hindi makabawi, hindi makalaban, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagnanais na hindi tuluyang sumuko. Sa kabilang panig naman, sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Fatima at Punggay. Sa matinding tunggalian, nakahanap ng tiempo si Fatima. Mabilis niyang naitulak at napatumba ang kalaban, sabay tutok ng patalim sa dibdib nito. Sa sandaling iyon, sumigaw si Paeng. Isang sigaw na puno ng takot, nagmamakaawa, parang musika ng pighati na pumunit sa pandinig ni Fatima. Dahil sa sigaw na iyon, saglit siyang napalingon. At doon na kumilos ang kapalaran. Sunod-sunod na putok ng baril ang umaling-aw-ngaw. Si Rigor, walang habas na pinaputukan si Paeng. Nabigla si Fatima. Ang mga mata niya'y nanlaki, hindi makapaniwala sa nakitang trahedya. Ang sigaw ng kanyang puso, puno ng sakit at galit. Mabilis niyang dinampot ang baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng pasakit, ang lahat ng galit, naghalo-halo sa kanyang dibdib. Wala na siyang inisip kundi maghiganti. Sunod-sunod siyang nagpaputok. Wala nang pakialam kung sino ang tatamaan. Ang paligid ay nagmistulang impyerno ng bala at sigawan, ngunit hindi nagpatinag si Rigor. Sa kanyang kahusayan at walang pusong galit, agad siyang bumuwelta. Bawat putok, bawat bala, nakatutok kay Fatima. Hanggang sa isang matalim na tama ang nagpaubos ng kanyang lakas. Bumagsak si Fatima, tuguan, nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay tuluyang bumagsak sa malamig na sahig habang ang paligid ay nilalamon ng kaguluhan. Sa kabuuan, ano ang masasabi ninyo sa naging kahihinatnan ng mga tauhang ito? Tama ba ang desisyon ni Tindeng? May laban pa ba si Tanggol? At si Fatima, biktima lamang ba siya ng pagkakataon o ng kanyang sariling galit? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe para masundan ninyo ang kasunod na kabanata ng kanilang madugong kwento.